Bakit selective justice? Yung magnanakaw hindi nakukulong. Yung hindi magnanakaw pero dahil naghanap ng magnanakaw na nagngangalang Senator Marcoleta, wala pong ninakaw. Deklarado po, pati po sila, sinasabi po nila, hindi galing sa nakaw yung binibintang nila, kung hindi lang idineklara. Alam niyo yung pagkakaiba ng galing sa nakaw? Wala po naapektuhan si Senator Marcoleta dyan sa lintik na campaign contribution na yan. Gawa-gawa. Correct po, gawa-gawa po. Okay. Katulad kay BP Sara, ilan po ang may campaign contribution? O bakit si Marcoleta lang ang kaisa-isang magkakaroon ng kaso sa campaign contribution? Kaya selective justice ang ginagawa nyo. Ipagpalagay nyo ng may kaso si Marcoleta. Bakit uunahin ninyo yung hindi nakaperwisyo? Alam niyo po, sa pagtugon po ng mga problema, uunahin mo yung malaking problema. O kaya, kung hindi nyo man, isabay nyo man lang para hindi naman nakakahiya. Hindi naman obvious na obvious. Lahat ng kinakasuhan nyo, panay mga kritiko nyo. Si Marcoleta, actually hindi kritiko si Marcoleta eh. Si Marcoleta tumugon. Sabi ni BBM, mahiya naman kayo. Mga magnanakaw. Sabi ni Marcoleta, susundin ko, moto proprio. Ako ay magkukondak ng investigasyon para dahil sinabi ni BBM na maanumalya itong flood control na to. Ako na. Magkukusa na ako mag-imbestiga para matukoy natin kung sino tong mga hindi nahihiya. Yung sinasabi ni BBM na mahiya naman kayo. Gustong tumulong ni Marcoleta, hindi po siya kritiko. Nung simula. Gusto niyang tulungan yung Pangulo. Sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Pucha, siya na po yung humanap dito sa mga hindi nahihiyang magnanakaw. Ayun. Habang si Senator Marcoleta pa ay Blue Ribbon Chairman, may umiepal po na senador na nagsasagawa na sarili niyang investigasyon sa flood control. Si Ping Lacson. Yung pala, balak pala na maging Blue Ribbon Chairman. Buong akala natin nung una, ayaw niya lang na natatabunan siya. Kasi siya yung nagpapakilala na, anong tawag dyan? Siya yung nagpapakilala na pangunahing senador na lumalaban sa korupsyon. Anti-corrupt senator. Ang akala ko nung una, na ano lang siya, yung kumbaga, anong tawag natin doon, yung na-outshine lang siya ni Marcoleta. No? Kasi yun yung projection niya, siya yung senador na anti-corruption. Baka kako ayaw niya na mapunta kay Marcoleta yung corona na yun, kaya gusto nilang tanggalin. Ngayon po, malinaw na po, nung siya po ay halos 10 buwan na namuno ng BRC, mas marami pa po yung buwan ng pamumuno niya kaysa investigasyon. Mabibilang mo yung investigasyong ginawa niya. Oh. Panay Bulacan. Parang Bulacan na yung buong Pilipinas eh. Yung pala ang purpose niya, kaya niya gustong kunin yung BRC,
Blue Ribbon Committee para hindi na matuloy ang investigasyon. Huwag niyo po sabihin na dadaldalin. Sino ba may sabi na hindi namin itutuloy? Hindi po sinasabi, hindi niyo po sinasabi. Hindi talaga kayo nag-iimbestiga. Okay. Kaya, Auntie Claire, pareho ng kalagayan si Senator Marcoleta at saka si BP Sara. Wala nga kayong maakusahan na magnanakaw si BP Sara eh. Kung may akusasyon kayo, magkano ninakaw niya? Hindi nyo naman masabi. Sabi nyo, meron siya natatagong yaman. Narinig ko po kung paano magbintang kay Erap ng natatagong yaman. Narinig ko po kung ano yung binibintang. Ikaw ay may bank account. Tinago mo, nag-alias ka sa bank account na Jose Velarde. Kaya may natatagong yaman siya kasi ipinangalan niya Jose Velarde. Pero kanya yun. Yung bank account na yun. Ano ibig sabihin nun? May natatago siyang yaman. Jose Velarde ang nakapangalan doon. Isa pang natatagong yaman ni Erap nung siya ini-impeach. Natatagong yaman ni Erap. Mansion. Tawag nga, Boracay Mansion. Dininay lang ni Erap. Hindi kanya. Kaya kinumpis na ng gobyerno. Hindi pala iyo. Amin na to. Si Binay. Pinagbintangan. At least kay Binay, nung siya pinagbintangan na may tagong yaman, may binibintang sa kanya. Yung Batangas Mansion. Di ba? Sabi sa kanya, Batangas Mansion. Merong mansion sa Batangas. Hindi nakalagay sa salin. Ano po ang binibintang ninyo? Na Batangas Mansion. Na bank account na hindi nakapangalan sa kanya. Ano? Ano yung natatagong yaman ni BP Sara? Pareho nga sila ni Marcoleta. Lalo na si Marcoleta. Ni hindi po nila pinagbintangan si Marcoleta na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Ang sinasabi nila lang, eto po ang bintang nila kay Marcoleta. Kahit nasaan po kayo magbasa, eto lang po ang binibintang nila kay Marcoleta. Binigyan siya ng campaign contribution, campaign fund ng kanyang mga kaibigan. Binigyan siya. Hindi niya dineklara sa SOSE. Wala pong sinabi na pera ng taong bayan, ninakaw ni Marcoleta. Wala pong gano'n. Pinagbintangan siya na binigyan siya ng campaign contribution pero hindi niya dineklara sa SOSE. Tapos, ang lakas pa ng loob ni Auntie Claire, sino ba nagpahamak sa kanyang sarili? Hindi ba si Marcoleta? Kasi wala nakakaalam. Pwede pong ilihim ni Marcoleta yun eh. Di ba? Pero siya po ang nagsabi na mayroon siya natanggap na campaign contribution. Campaign contribution. Sino pong kandidato hindi tumanggap ng campaign contribution? Lahat po tumatanggap ng campaign contribution. Maski nga sa barangay, may campaign contribution yan. Yung mga noon pa pinagbibintangan magnanakaw, involved yan sa flood control. May isang katutak na mansyon kung saan-saan, maski sa ibang bansa. Hanggang ngayon, hindi nakukulong. Mauna pang makulong si Mike Defensor at saka si Senator Marcoleta. Nakailan lang po. Tinarbaho.